Hello! 7th episode na dito sa Rabbit Heart at ako pa rin ang host nyo, si Camille. Ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang issue ko today, pero meron akong sasagutin na problem. Love problem again. At try ko yung best ko talaga na sagutin lahat ng problema nyo. At kung hindi ko man kayo natutulungan talaga sa mga problema nyo, pasensya na dahil tao lang din ako. Pero gusto ko talagang matuto. At so far, nagkaroon ako ng dalawang guests, si Tonton at si Tina. At ngayon solo flight ako, pero itatry ko yung best ko pa rin na sagutin lahat ng mga problema nyo. Ngayon, ang sasagutin ko is about sa isang lalaki na medyo naguguluhan siya siguro sa buhay niya. Wala siyang binigay na name at in-endorse lang siya sa akin ng aking kaibigan na si Pau. At yun nga, naiisip niya na wag munang i-pursue ang isang babae na gusto niya. Ayun nga, so may mutual understanding daw sila, pero hindi pa daw siya ready makipag-commit. Ayan no, medyo nakakaiyak to actually on my part kasi naaalala ko yung guy na nagustuhan ko. O, diba, girl? Sobrang wala lang. Yun nga, sabi niya ganun, ang problema niya is hindi niya alam kung paano niya sasabihin dun sa babae na hindi pa siya ready mag-commit without hurting her feelings, 'di ba? Is there any other way words ang makakapagsabi kung paano ka hindi makakasakit ng babae? Kasi at the end of the day, if it's about rejection, girl, it's gonna hurt just as much. So, feeling ko, kuya, ang masasabi ko sa'yo is kahit anong gawin mo, masasaktan at masasaktan din siya. Ayan nga. O, diba? Nanginginig pa yung boses ko dahil naalala ko ang loves ko. Anyway, ayan nga. Ikakwento ko sa inyo, no? Just for the sake, no? Para mas maintindihan natin kung paano ang sitwasyon na ganito. There was this guy, no? Before, the only guy actually that I really fell in love with. At feeling ko, serendipity ang peg namin at sobrang na-inlove ako sa kanya. Tapos yun, parang palagi na kami naasar ng barkada namin. Palagi na kaming kinukutya. Oy, pagkukutyati? Hindi, yun nga. Parang, ano ba? Paano ko ba tayo kakwenta? Ang hirap! Anyway, ayun. Sige, itatry ko yung best ko. Naikwento pa rin to without crying and still keeping my composure. O, diba? Ayan nga. So, this guy, I like, ang daming naging balakid sa aming pagmamahalan. Pwede nang maging kami. Siguro kung kami ngayon, siguro 1 year lang kami. Pero, turned out na something went wrong along the road. Ganoon, chi. Yan nga, parang, ano ba yung kanta na, we had the right love at the wrong time, girl. Mga ganong peg. Ayun nga, parang sobrang na-inlove ako sa kanya, pero biglang may naging iba. Pero, alam ko sa sarili ko na, yun nga, na siya pa rin, kahit anong mangyari, kahit sinong dumating sa buhay ko. Tapos, I tried to pursue him even if I'm a girl. And, yun nga, baka nasi-sense nyo, no, na parang there is something wrong with me. Pero yun nga, nung siya na yung napili ko at hindi naman sa napili ko, pero nung talagang gusto ko na maging kami, it ended up na hindi siya ready sa commitment. Hindi ko alam kung bakit may isip ng isang lalaki talaga na hindi pa siya ready sa commitment kung at the end of the day, gusto naman niya yung babae, diba? So, yun, parang ginawa sa akin actually nung guy na gusto ko is sinabi naman niya straightforwardly na he likes me pero he's not ready for it. So, why would I be
'Diba? Parang, why would I be ready for him if he's not ready for me? So, what I did was to just let it go. Na parang, if you will let fate decide on your love, then it would encompass the idea of choosing and deciding for your own self. Hindi tayo dapat nakadepende sa mga bituin, sa kapalaran. Dapat, iniisip natin kung ano ang magagawa natin. Dahil baka dumating yung araw na pagsisisihan natin yung hindi natin ginawa. At ako, nagsisi ba ako? I don't think so, kasi kahit na ako yung babae, ginawa ko yung best ko para sabihin sa kanya talaga na bet ko siya at yun nga. Hay, grabe tong topic na to, ha? Sobrang intense siya. Nakaka-relate lang ako. Pero yun nga, kuya, ang masasabi ko sa'yo, kung hindi mo talaga gusto si ate, you tell her. Kasi if you like her, hindi ko alam kung anong reasons kung ba't hindi mo pa siya ma-pursue, pero you tell her the truth and don't keep her hanging. Kasi the mere fact na she tells you that she wants the commitment with you means that she's going to give up something. And that's her individuality, I guess. Pero yun nga, 'di ba? You have to think of all the consequences of your choices. Kung yun naman ang gusto mo, hindi kayo makommit. Pag nagkaroon siya ng iba dyan, wag kang kakrayola dyan, 'di ba? So yun lang naman, no, girl and kuya. Yun. Very, dramatic ang peg ko today. Pero, naiisip ko din, no, ang guys talaga, minsan din bago nila i-pursue ang babae, gusto nila, na-challenge din sila dun sa babae. Siguro hindi ka na-challenge dun sa babae, pero, okay lang yun. You let her express her thoughts. At kung kunwari, dumating yung time na hindi na niya ina-express yung nafe-feel niya para sa'yo, hindi sorry na lang din, kuya. Pero, hindi araw-araw makakita ka ng ganyang babae na ina-express niya yung nararamdaman niya para sa'yo. Kasi, feeling ko kahit hindi na konserbatibo ang Pilipinas at ang society natin, may mga babae pa rin na talagang marami pa rin ng babae na pakipot at hindi nila basta sinasabi ang kanilang nararamdaman. Kahit na ang dami nating avenues to express our feelings through Facebook, microblogging, blog, and whatnot, nandyan pa rin yung mga babae na hindi nila basta sasabihin ang nafe-feel nila sa'yo unless you make a move, 'di ba? Pero yon, sana nakatulong ako sa'yo, Koya na walang pangalan. At thank you for listening sa Rabbit Heart 7th episode. At ngayon ay ako naman ay magpa-plug ulit ng aking Facebook page, Rabbit Heart Podcast. At ongoing pa rin ang paggawa ng aking website. Sana tutukan nyo siya kapag nagawa na. Yun nga, 'di ba? At soon yan, yung Twitter naman, 'di ba? May mga hashtag pa. So, yun. Bye. Di ba't halos ang buhay ko ay binigay sa iyo? Bakit ngayon ay di na sa akin ang puso mo?